Dismayado ang task force kasanag sa naging pahayag ng kampo ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi mo nabubuksan ang Senate inquiry hanggat wala umanong sapat na bagong ebidensya. Ayon sa grupo, marami ng impormasyon at testimonya ang nailantad sa publiko, kabilang ang mga isiniwalat ng mga dating sundalo o Brave 18, kaugnay ng umano'y mali-maletang salapi na konektado sa flood control scandal. Sinasabi nilang kulang ang ebidensya, wala pang concrete evidence. Ano pa bang nakikita natin yung hindi pa ba ebidensya, yung lubog na tayo sa baha na dahil sa trillions na project, na mga ghost project at mga involved mismo ay kasama nila. At ang involved mismo is some of them are member of the executive branch, the legislator. No bang gusto nilang sabihin? Ayon kay Chong, kung tunay na hangad ng Senado na malaman ang katotohanan, dapat nitong dinggin at busisiin ang lahat ng impormasyon at testimonya sa halip na baliwalain ang mga ito. Ako mismo personal, in my opinion, nadismaya ako sa mga nakikita natin sa Senate, not only in Senate, even in Congress, na bakit hindi nila papansinin, bakit hindi nila tutukan ng isang matinong investigation ang mga sinasabi ng mga testimony, no? May mga witnesses naman at may gusto namang magsasalita dyan. So, I hope and pray na darating ang araw maliwanagan sana ang mga nasa Senate, no? Even in Blue Ribbon Committee na talagang tatayo sila sa totoong investigation. Kwenesyon din ng grupo ang umano'y kawalan ng agarang pananagutan ng mga opisyal na sinasabing sangkot sa anomalya. Ayon kay Chong, kung seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa korupsyon, dapat umanong may malinaw na resulta ang mga naunang pahayag kaugnay sa flood control controversy. Napapansin ko rin, kasi if the President is sincere to their commitment, na paimbestigahan niya, parang walang nangyari, Although may nakukulong naman, pero parang is not enough. Kasi ang nakukulong, iilan lang naman Hindi lang naman sila At isa pa, yung mga ginagawa nilang state witness, it's involved also in operation of bibigayan ng pera dyan, So, hindi nakakadismaya. In my part, and my opinion, nakadismaya itong mga ginagawa ng ating panamang. Ang tangin pa naman natin sa kanila ay mga honorable. Matatandaan mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-utos ng masusing pagrepaso sa mga flood control projects matapos lumutang ang mga aligasyon ng irregularidad. Ngunit hanggang ngayon, giit ng Task Force Kasanag, wala pa ring mataas na opisyal ang napapanagot sa kontrobersiya. Dahil dito, iginit ng grupo na dapat nang umusad ang investigasyon sa Senado. Sa ngayon ay abala ang mga senador sa paghahanda sa nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte sa July 6 at ang Senado ang tatayong impeachment court para dito. Dismayado ang task force kasanag sa naging pahayag ng kampo ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi mo nabubuksan ang Senate inquiry hanggat wala umanong sapat na bagong ebidensya. Ayon sa grupo, marami ng impormasyon at testimonya ang nailantad sa publiko, kabilang ang mga isiniwalat ng mga dating sundalo o Brave 18, kaugnay ng umano'y mali-maletang salapi na konektado sa flood control scandal. Sinasabi nilang kulang ang ebidensya, wala pang concrete evidence. Ano pa bang nakikita natin yung hindi pa ba ebidensya, yung lubog na tayo sa baha na dahil sa trillions na project, na mga ghost project at mga involved mismo ay kasama nila. At ang involved mismo is some of them are member of the executive branch, the legislator. No bang gusto nilang sabihin? Ayon kay Chong, kung tunay na hangad ng Senado na malaman ang katotohanan, dapat nitong dinggin at busisiin ang lahat ng impormasyon at testimonya sa halip na baliwalain ang mga ito. Ako mismo personal, in my opinion, nadismaya ako sa mga nakikita natin sa Senate, not only in Senate, even in Congress, na bakit hindi nila papansinin, bakit hindi nila tutukan ng isang matinong investigation ang mga sinasabi ng mga testimony, May mga witnesses naman at may gusto namang magsasalita dyan. So, I hope and pray na darating ang araw maliwanagan sana ang mga nasa Senate, Even in Blue Ribbon Committee na
talagang tatayo sila sa totoong investigation. Kwenesyon din ng grupo ang umano'y kawalan ng agarang pananagutan ng mga opisyal na sinasabing sangkot sa anomalya. Ayon kay Chong, kung seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa korupsyon, dapat umanong may malinaw na resulta ang mga naunang pahayag kaugnay sa flood control controversy. Napapansin ko rin, no, kasi if the president is sincere to their commitment, no, na paimbestigahan niya, parang walang nangyari, no? Although may nakukulong naman, pero parang is not enough. Kasi ang nakukulong, iilan lang naman Hindi lang naman sila At isa pa, yung mga ginagawa nilang state witness, it's involved also in operation of bibigayan ng pera dyan, no? So, hindi nakakadismaya. In my part, and my opinion, nakadismaya itong mga ginagawa ng ating panamang. Ang tangin pa naman natin sa kanila ay mga honorable. Matatandaan mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-utos ng masusing pagrepaso sa mga flood control projects matapos lumutang ang mga aligasyon ng irregularidad. Ngunit hanggang ngayon, giit ng Task Force Kasanag, wala pa ring mataas na opisyal ang napapanagot sa kontrobersiya. Dahil dito, iginit ng grupo na dapat nang umusad ang investigasyon sa Senado. Sa ngayon ay abala ang mga senador sa paghahanda sa nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte sa July 6 at ang Senado ang tatayong impeachment court para dito. Dismayado ang Task Force Kasanag sa naging pahayag ng kampo ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi mo nabubuksan ang Senate inquiry hanggat wala umanong sapat na bagong ebidensya. Ayon sa grupo, marami ng impormasyon at testimonya ang nailantad sa publiko, kabilang ang mga isiniwalat ng mga dating sundalo o Brave 18 kaugnay ng umano'y male-maletang salapi na konektado sa flood control scandal. Sinasabi nilang kulang ang ebidensya, wala pang concrete evidence. Ano pa bang nakikita natin yung hindi pa ba ebidensya, yung lubog na tayo sa baha na dahil sa trillions na project, na mga ghost project at mga involved mismo ay kasama nila. At ang involved mismo is some of them are member of the executive branch, the legislator. Ano bang gusto nilang sabihin? Ayon kay Chong, kung tunay na hangad ng Senado na malaman ang katotohanan, dapat nitong dinggin at busisiin ang lahat ng impormasyon at testimonya sa halip na baliwalain ang mga ito. Ako mismo personal, in my opinion, no, nadismaya ako sa mga nakikita natin sa Senate, not only in Senate, even in Congress, na bakit hindi nila papansinin, bakit hindi nila tutukan ng isang matinong investigation ang mga sinasabi ng mga testimony, no? May mga witnesses naman at may gusto namang magsasalita dyan. So, I hope and pray na darating ang araw maliwanagan sana ang mga nasa Senate, no? Even in Blue Ribbon Committee na talagang tatayo sila sa totoong investigation. Kwenesyon din ng grupo ang umano'y kawalan ng agarang pananagutan ng mga opisyal na sinasabing sangkot sa anomalya. Ayon kay Chong, kung seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa korupsyon, dapat umanong may malinaw na resulta ang mga naunang pahayag kaugnay sa flood control controversy. Napapansin ko rin, no, kasi if the president is sincere to their commitment, no, na paimbestigahan niya, parang walang nangyari, no? Although may nakukulong naman, pero parang is not enough. Kasi ang nakukulong, iilan lang naman Hindi lang naman sila At isa pa, yung mga ginagawa nilang state witness, it's involved also in operation of bibigayan ng pera dyan, no? So, hindi nakakadismaya. In my part, and my opinion, nakadismaya itong mga ginagawa ng ating panamang. Ang tangin pa naman natin sa kanila ay mga honorable. Matatandaan mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-utos ng masusing pagrepaso sa mga flood control projects matapos lumutang ang mga aligasyon ng irregularidad. Ngunit hanggang ngayon, giit ng Task Force Kasanag, wala pa ring mataas na opisyal ang napapanagot sa kontrobersiya. Dahil dito, iginit ng grupo na dapat nang umusad ang investigasyon sa Senado. Sa ngayon ay abala ang mga senador sa paghahanda sa nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte sa July 6 at ang Senado ang tatayong impeachment court para dito.